Let's worship the Lord, everybody, all Christians all over the world who believe in the Lord Jesus Christ. He's the love of our life. My life. You are Jesus, the hope that I cling to. You mean more than this world to me. Wouldn't trade. Let this be our prayer, our declaration for today. I wouldn't trade you for riches and trouble. 'Cause you are my everything. Address it to Jesus Christ. You are the King of Hearts. Oh, you are the hope that I cling to. Make a melody in your heart. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. No, no, no. I wouldn't trade you for riches and gold. You are my everything. Make it personal, born again believers. I wouldn't take one step with. Confess with your mouth, from your heart. 'Cause I could never go to the heaven of heavens, where mercy and grace. Worship Him. He's enthroned. To make it on my own. Yes, you are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. Mean what you sing. Spirit, soul, and body. Wouldn't trade the Lord. Wouldn't trade for riches and soul. You are my everything. I wouldn't take one step without you. 'Cause I could never go. Amen. I couldn't make it without you, Lord. I don't have the strength to make it on my own. Total dependence. Spirit, soul, and body. Yes, you are.
tonight, say you are my everything. You are my everything. I love you, Lord. Father, we thank you. Psalms 24, 1. You are my The reason why. We say you are our everything. Yes, you are. Psalms 24:1, you said, Lord, in your word, that you own planet Earth. And inside the planet Earth, everything in it is yours. And so we dedicate this worship to you corporately because you are our everything. You are our God, source and sustainer of our life. In Jesus' name we pray, amen. Good morning! We are in our, hindi pala, Taglish po tayo ngayon because mamayang gabi English na. Nalilito na po si Pastora. But I would like to say, this is gonna be my I will assign my associate pastors for our preaching. Hope and trust that you are the same. More than that, I want you to really be responsible. Touch somebody and say, adjust. Come early as you can because God is watching. You know, God is watching. He's watching your money much more that He is watching you, how you to use your money. Today, I would like to greet everybody. Good Sunday morning, a Sunday, a day of the sun, a day with the Lord. But you know, if you're born again, your life is days with the sun. So you have to walk in love. To make a summary of our love month, February, we're now on March talking about faith. And, you know, Pastor Andrew has sent us those teachings. All we have to do is to engraft that in a way that the Holy Ghost, He knows. And we also connect that to the principle of the kingdom of God because we can see the power is in the kingdom. I'm not ashamed of the kingdom to preach the kingdom of God, for it is the power unto salvation. So, pag tayo po ay nagsasalita ng Diyos, laging may kaagapay na kapangyarihan. Kapag walang kapangyarihan, hindi po yan Diyos. Kaya nga, ang Diyos, ang tinatawag natin, ang meaning po ng God is source and sustainer. Kaya kailangan po nating malaman. Kung hindi po natin alam yan, ay mamimisuse natin ang tinatawag nating God. Kaya yung iba, nagtatawagan din ng God. Pareho lang yung God natin. You do not say amen because maraming gods. So today, I want you, all the eagles, be wherever you are, let me tell you how much I love you. And this family here are all built up in a way that God wants us to be strong because we receive the calling of God. So tayo po ay nagpapa-approve sa Diyos para tayo yung tinawag. Yung tinawag ng Diyos ay magpapa-approve, magpapa-process. Kaya do not aspire for a spiritual leadership without approval. Need to go through the process. Kaya maraming rebelde po sa ating mga Christianity dahil gusto nila ilagay na lang sila na mag-preach, mag-share na walang proseso. So ano mangyayari po sa atin? Lahat po tayo ay magkalit-siletse ang plano ng Diyos. God is a God of order. So ang message po na binigay ng Diyos sa akin, last minute, is I will be talking about money. Kasi ang laman ng utak ng tao, kaya nga kung ano po ang kailangan, ito po ang ating isi-serve. It doesn't mean, alam mo si Pastora, hindi siya online with righteousness and ano. Lahat po ng salita ng Diyos is righteousness,
i-sum up nyo, Jesus is righteousness, di ba? Siya po ay faith natin. Kaya pwede natin sabihin, faith is considered to be righteous kung ito ay pananampalataya kay Jesus. Dahil si Jesus ang righteousness. Kaya dapat kumplitihin natin. Pag sa religion po tayo, hindi kumpleto ang words natin, nasasakyan ng ibang elemento. Alright? So God is a God of order, is a God of beauty. That's why walang beauty na hindi nalinisan. The reason why cleanliness is next to godliness, all you have to do is maglinis muna para tayo ay magiging kaaya-aya. Dahil ito ang karakter ng Diyos, malinis. Because ang plano niya, magiging order at magiging beautiful. Because ang kanyang karakter ay beautiful. Paano maging beautiful ang isang bagay na hindi nalinis? Katulad niyan, pumasok ka dito, lustful ka. As you keep on hearing and hearing and hearing the Word of God, kasi ang Word of God is water. Mas lalo kayong laging nakikinig, laging na babaptize sa body of Christ, nalilinisan. You need to be in the local church. You need to be in the fellowship as often as you can. Para itong sauna bath. Para hindi kayo naligo kapag wala kayo sa body of Christ. That's why in the body of Christ, you need to be familiar with each other. You've got to know each other. Do not just sit there just because you want to attend. And until now, yung iba po, 25 long years na parang nagsiseminar lang. Ni walang pakialam sa mga tao. You really need to have relationship because ang fellowship ay relationship. You've got to work out your relationship to those people who are working in the ministry. Kaya nga sabi ng Lord, mahalin nyo ang katawan. Ang katawan na ginagamit, suportahan. Dahil ang katawan na hindi suportado, malnourished, hindi sila magamit ng mabuti sa Panginoon. Kung tayo nagpapagamit, tayo ang katawan. So saan tayo kukuha ng pang-sustain natin? To each other. Kaya nga sabi ng Lord, I'm the source and you will become the resources. The source is God. Na kung saan nandun lahat galing. Kumukuha tayo sa Kanya, love. To sum up with our love message for the whole month of February, now we know that love is not a feeling, it is a choice. So when we talk about love, it's the character of God. It's a fruit. It is the evidence that you are a child of God if you are a love person. And love is power. That is not a feeling. If your marriage is built up with lust, built up with sexual activity, when you do not have that activity, then you fall lost in love. Check out your foundation. When you get married, did you marry that someone because God has given you love to love? Your purpose is to love the person. You decide to love the person, not because you have the feeling. I got the feeling. And you know that feeling is chemical. Every 5 seconds, nagbabago. Eh, huwag kayong magtiwala sa feelings. Dug, 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 dug. Yan po ay chemical reaction. Kasi na-implant sa utak natin, katulad ng word na sex, na-implant sa utak natin na bastos yan sa ating lingwahe. You see the power? Oh, you see? The Word of God is power. The Word of God is God. The Word of God is power. So everything must have power in order for you to be distinguished or known as a child of God. You must be a powerful person. That's why you need to be prayerful.
Ang salita niyo lang po, kahit konti lang na prayer, mag-gauge ng mga nakikinig kung ikaw ay prayerful. Pag hindi ka prayerful, wala kang relationship masyado sa Panginoon, hindi tama ang iyong relation, hindi masyadong ang relationship mo, then mag-gauge ka ng nakikinig na wala kang relasyon. O mayroon kang relasyon pag ganun-ganon, religion. Kapag may relasyon kasi sa Panginoon, araw-araw may pagbabago ka. Paanong laging ganun na lang ang problema, hindi ka nakaalis dyan, yung asawa mo, problema pa rin hanggang ngayon? Diba sinabi ko, frustrated ako sa aking marriage. Because hindi ko gusto ang lahat ng outcome ng marriage ko. But when I decide not to be frustrated, I should got the power so that the frustration will be dismantled. I can make a choice pala. That's why love is not a feeling. Do not engage the love that is a feeling. Oh, I don't have feeling to you anymore, so let's call it quits. Let's just say goodbye. So this is the reason why we have a sick society. Saan po ito galing? Sa brain. Ang utak mo, ano ba 5 billion cells ang binigay ng Diyos sa'yo? Ginamit mo ba yan? O baka ibang cells ang ginamit mo? Alright, so magandang umaga po. Medyo mainit ang ating topic dahil gusto po ng Panginoon ay magkakaroon tayo ng pagbabago. I want you guys to pursue change because our God is a God of change. Hindi po tayo pwedeng maglokohan na ang galing mong mag-preach, hindi ka pala nagbago. Nandaya ka. Kailangan nagbago ka. Naintindihan po ba natin? And I told you, ang pulpit is to pull you out from the pit, not to bring the pit in the pulpit. Yung tumatayo sa pulpito, dapat nakaalis na sa pit. Para lahat ng mga taong nakikinig, ipupull out kayo from the pit in this pulpit. Harabashandarayaraba. Alright. So diretso po tayo, Taglish, the power of money. We need to consider that we are spirit, soul, and body, tatlo in one, katulad po ng ating Diyos. Saan ba tayo galing? Tayo ay galing sa Creator. Remember Genesis 1:26, God had announced through by what He has done, He had shown. Pinakita niya, sabi niya, sa sarili niya, sabihin mo sa katabi, hindi mo ba kinakausap sarili mo? Tapos sabihin mo, lonely ka? Kausapin mo sarili mo, hindi yan, yung iba naman, pag kinakausap ang sarili, ayan, kailangan na ng wagon. Kausapin mo sarili mo, you go back to yourself because if you don't know yourself, hindi mo mapaandar ang engine ng car pag hindi mo alam ang car. Right? Sabihin mo sa tabi, kilala mo ba yung sarili mo? Kaya nga nagugulat yung iba, nasa prison jail na eh. Bakit mo ginawa ito? Hindi ko po alam. Hindi niya kilala ang sarili niya. Pinaandar niya ang car na hindi siya marunong mag-drive. The power of money. When we say power, we see the capability of a thing. Now, we always say power here, puro yung mga titles ng natin, the power of understanding. The power. Why? Because the power connotes the source of a thing. Naintindihan po ba natin? Now, most people love money. Katulad din ako noon. Kahit na sinabi, kahit Christians, iti-test. Tandaan nyo 3. Money is a trust. Money is a test. And money is a trial. Alam nyo, ang pera ay isang vindicator. Ang pera ay nagpapakilala ng iyong sarili. The power of money. Let's begin with Genesis 1:26. Alright. Ngayong umaga po, nakakalimutan ko, Taglish pala.
Kasi pag ganun-ganun pa ang schedule natin, I found out maraming viewers sa English sa gabi. So, tinransfer natin ang English sa gabi. Ngayon, Taglish para kaagapay na natin yung parang kusina natin ang ating breakfast. Genesis 1:26, pagkatapos sinabi ng Diyos, likain natin ang tao, ayon sa ating wangis sila mamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Mamamahala sa English ay management. In other words, tayo po ay ginawa ng Diyos sa purpose ng management. Ang Diyos natin ay Diyos ng purpose. Ano ang purpose sa Tagalog? Layunin. Kapag kayo ay may na-create, may layunin kayo. Hindi naman pwedeng gumawa tayo ng bagay na wala tayong layunin. May purpose tayo. Ang Diyos, ganun ang character niya. Kung totoong galing ka sa Diyos, ikaw ang tao ng Diyos na may layunin din. Because you are derived from your Creator. Galing ka sa Creator mo. Na sinabi ko nga, si Romel Tamba ay hindi creator. Siya ay recreator. He is the resource. So saan niya nakuha yung talent at gift niya? Sa source. Kaya kung ina-acknowledge ni Romel Tamba na ang creator niya, ang Diyos niya, ay sinasamba niya, tuloy-tuloy ang supply ng idea to recreate and recreate because without connecting, hindi ka makakakuha ng kanyang mga pagpapala. So, likain, ang purpose ng ating pagkalikha ay maging mamahala. Naintindihan ba natin? So, we've got to know kung ano ang minamanage natin. Ang minamanage natin ay our own life that consists 3 parts, spirit, soul, and body. Now, why are we talking about money? Dahil we're talking about pamamahala. Next verse, ang sabi ng Panginoon, it should be the foundational thought that kung saan tayo galing, ano ating layunin, o ano ating ginagawa sa nag-send sa atin dito sa lupa. For a while, alam nyo, hindi tayo magtatagal. Alam nyo kung bakit ako naging mabilis? Kasi naniniwala ako hindi ako magtagal. Yung mga slowput, naniniwalang wala silang kamatayan. At mananatili sila dito ng hanggang sa walang hanggang. Alright, so sana na-correct tayong lahat. Psalms 24:1 and 2, lahat ginawa ng pastora para lang mag-move out kayo sa inyong mga karsel. Matagal na kayong pinalaya ng Diyos. Ngunit hindi kayo lumalabas sa inyong mga hawla. Okay, Psalms 24. Ang buong mundo, pupunta ka sa Abu Dhabi, lahat ng mga big time na mga lugar, nation. Lahat na yan, naririto ay pag-aari ng Panginoon. At sinabi niya, itinayo niya ang pundasyon ng mundo at kalaliman ng dagat from the top to the pinaka-edge, all over the planet Earth. Maging ang universe, kanya. Kung hindi kayo interesado, busy kasi kayo sa trabaho. Laking pakialam kung anong meron sa taas nyo at sa ilalim nyo. Sa ilalim nyo ay impyerno, sa taas ay langit. Wala kang pakialam, dito lang talaga kayo. Sabi mo sa katabi, oy, gumising kayo. Ang buong mundo at ang lahat na naririto ay pag-aari ng Panginoon. Siyempre naman, pag ikaw ay nakitira sa bahay ng may-ari, may respeto ka. Lilinisin mo yung tinitirhan mo. Nagkakaproblema po tayo sa pera. Kung may-ari ang Diyos ng pera, dapat hindi kayo nagiging slave ng pera. Dahil ang pera ay pagmamay-ari ng Diyos. Sa ayaw nyo at sa gusto. Yung mga mayayaman hanggang ngayon ay hindi naniniwala, hoping for the best na sila ay walang kamatayan dahil sila ay dumami ang pera nila. Well, pag nalagutan kayo ng hininga, kunan kayo ng testimony. Para naman matulungan natin yung mga nagpakasasa sa maraming pera. Wala pong masama ang magdami ang pera. Pero yung parang Diyos ka na, yun ang pinakamasama. Dahil hindi mo nakita sa dulo na ang pera ay hindi para sa'yo. Kahit pinaghirapan mo pa yan. Sabi ng Lord, kahit anong hirap na gawin mo sa lupa, akin yan. Unfair. God is fair.
Sabi ng Lord, akin kasi yan. Di mo kasi inalam. Hinakot mo ng hinakot para kang langgam at nagpatayo ka ng tori para doon ka ilibing. Nabuksan ba ang ating mga mata? Tagalog yan. Alright. Sabi niya sa next verse, ang salita ng Diyos ay double-edged sword. Pangtama kasi pang-opera. Ikaw pumasok dito sa BCF, o-operahan ka. Pwede ka namang umatras. Para kang tilapia na kaliskisan, lilinisin kasi wala po tayong magawa. Yan lang po ang trabaho ko. Lilinisin, ang salita ng Diyos ay tubig, panglinis. Kung ikaw hindi makatagal dahil ayaw mo, mukhang ihihiwain ka na at ikaw ioperahan at ikaw ay i-regenerate, back off ka na agad. Kasi pagpipili yan. Yung mga nanatili rito, ang siyang maka-acquire ng purpose ng Diyos. Sa Tagalog, layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos sa pagkapangit mo ay gagawin kanyang maganda. Ang layunin ng Diyos, ikaw ay in poverty, gagawin kanyang mayaman. Hindi, inuumpisahan ka pa lang ng trabaho ng Lord, kinakaliskis ka pa lang, di pa nga nangalahati. Back off ka na. Ito pa paano? Walang layunin. Look at your neighbor. I accept the purpose of God in my life. Okay, you have to undergo what? Process. Yung sa ating ang ating pineapple pinaprocess bago talaga makarating lagyan ng label na Christian at ipadala sa ibang bansa, tawag natin export, ay nagdaan ng process. Hinarbis ka muna doon sa iyong sa dilim, and then kinunan ka ng maraming mata. Tapos hugasan ng hugasan, slice. And then dadaan sa quality control bago ilalagay sa lata. Lata is a local church. Para lagyan ka ng label, identity, na ikaw ay processed. Kapag ikaw ay processed, pinagmamalaki ka. Ito ang product ng aming pulumulok. Pineapple. Dole. Kapag may label ka, ikaw ay nag-mature. Nakikitaan ka na wala ka na makaliskis. Ito ang label. Victory Christian Fellowship. I'm presenting to you the product of VCF. Yung ba, hindi pa nagpa-process, talagang sinasabi ng VCF sila eh. Wala pong label yan. Hindi pa nalagyan. So, kailangan po natin ng protocols. 1 Timothy 6:10-11, sapagkat ang pag-ibig, okay, talking about pag-ibig, alam na natin, it's not a feeling, it is a choice. Ulitin ko, frustrated ako sa marriage ko, siguro kayo hindi frustrated, hindi nyo na kailangan ng Diyos. Alright? Frustrated ako sa marriage ko dahil yung gustong-gusto ko hindi nangyari. Pero yung pala, when I met the Lord Jesus Christ, may maganda pala siyang plano. Jesus adds life, not Coke. Jesus adds life to my marriage. You can start all over again kahit matanda na kayo. Kasi ang tingin natin sa marriage, talagang gusto natin i-possess ang ating mga asawa. Kapag pinupossess niyo ang asawa niyo, kayo ang possessor. Kayo Hitler. Ibon man, may layang lumipad. Tao pa kaya? Under the premise of marriage, ang sex. Kaya walang depekto ang marriage kapag ang sex ay sa loob ng kulambo ng marriage. Dahil ang marriage ay may kapangyarihan under the covenant of God. Ang Diyos, kapag sinabi niya, gagawin niya. Outside God, wala siyang sinabi.
Kaya i-prepare niyo po ang inyong mga puso dahil yun nga, ang sabi is love is a force. Force means power. Kaya ang lalaki, male, nalaman natin sa ating session, na talagang anytime, anywhere, sex ang kanilang need. Na-built up sila ng ganun. Kasi sa loins nila may mga tao. Dapat ilabas. Kailangan nyo babae, hindi lalaking kailangan nyo para ilabas ang inyong mga loins. Palakpak. Alamin. Kung bumili ka ng cellphone, alamin ang manual. Basahin. Bago gamitin. Kaya ano nangyari? Nagkaroon kayo ng mga firstborn among the dead. Dami niyo mga firstborn among the dead. People who are not born again. So marami kayong similya na ikinalat sa mundo. Dala ang sumpa. Wow. Tindi nun 1 Timothy 6:10. Ba't na napunta doon? Dito tayo sa pera. Again, ang pera is part yan ng buhay. Huwag mo sabihin, lahat related po sa Bible. When you talk about righteousness, kapag nag-mature ka na, na-relate siya sa faith, na-relate siya sa love, na-relate siya sa pera, na-relate siya sa ugali, etc. Because Jesus is life. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, sabihin mo sa katabi, ang salapi may layunin din. So God created everything in this planet Earth with a purpose. May layunin. Kung ikaw create may layunin at hindi mo ginawa ang purpose mo, you will be masisira ka dahil hindi yan ang purpose mo. Kalalaki mong tao, gusto mong maging babae, sira ka, pare. Kababae mong tao, chong! Di ka ginawang chonggo. Ikaw ay ginawang anak ng Diyos, beautiful, may womb. To carry a seed from a man. That's the purpose of God. Sabihin mo sa katabi, kaya naging impotent yung iba sa atin dahil tayo po ay nag-mismanage ng ating katawan. But we thank God, Jesus is not condemning us. Dahil you follow the world, di ba? Saan ang world? Pangsira, right? Yung iba hindi na napatunayan, hindi nila na purpose ang kanilang role as a husband para mag-supply ng seed sa kanilang asawa. So ang tanong, pag ikaw ba ay nag-pills ay kasalanan, kapag born again ka, kasalanan. You stop the natural. Do not expect the supernatural in your natural. God knows how to feed if you have 1 billion children. Wala sanang contraceptives. Ang Diyos, sabi niya, conceive ng conceive. Akong bahala dyan. Limit ka ng limit, pagkatapos yung pala, wala naman. E di nagkasakit ang katawan mo, lahat ng iodine nandyan, lahat ng pills, nakasira ng inyong mga katawan. Hello? Kaya understanding male is very important. I want to invite everybody, even male, in a woman's conference. Advertisement yan, ha? So, 1 Timothy 6:10-11, siyang ugat ng lahat ng kasamaan sa mundo. Pulis ka. I'm sorry if I hurt you, mga pulis. Bumaril na kayo sa akin. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Wala na kayong sweldo ngayon. Puro na lang plastic. Kaya magplastikan na lang kayo sa PNP, Philippine National Police. Nakatayong ganon, wala palang baril. Nasa pawn shop. Hindi po aksidente, naging po ako ng ating regional PNP. Sabi ko doon sa Manong, asan ang baril nyo? Kasi nag-i-inspection po ako.
Sabi niya, Pastora, case na lang. Ngayon kung may kalaban, tanggapin mo si Jesus para ikaw ay hindi mabaril ng kalaban. Yun po ang purpose ko. Layunin ni Pastora, layunin ng mga tao ng Diyos is to install the power that is original. So ang ugat ng kasamaan, kung bakit kayo hindi nagsisimba, mga mayayaman, sa pera. I'm sorry if I hurt you again. Sapagkat salapi ang inyong laman ng inyong isip. Aminin nyo man at hindi. Huwag nyong gayahin si Robin Hood, total namimigay. Wala po sa Bible yan. Pag namimigay ka at hindi magsimba, okay ra. Kaya sabi ko, live stream is not enough. You need to be in the local church. Dahil dyan kayo mababalatan, dyan kayo magiging beautiful. Lalo na maraming naiinggit sa inyo. Tuturuan kayo how to handle criticism, how to handle persecution, how to handle rejection. Sabihin mo sa katabi, huwag ka nang mamamatay. Huwag kang mamatay na wala kang alam. Hanapin ang Diyos at nandun lahat ang kailangan mo. Palakpak. Sobrang paghangad na sa lapi. Halos hindi na makasimba. Busy ako, pastor. Kontraktor ka. Pero nandun ka sa Osmeña dahil meron kang kabit dun. Chismusa, gali na si pastora ba? Alam niyo, ang Diyos pinapaalam niya hindi para i-chismis, para i-correct ka. Don't you know, kapag ikaw ay may salita ng Diyos, sinahabol-habol ka ng salita. Ikaw naghabol ng babae, ang salita ay naghabol din sa iyo. Walang personal, habulan lang tayo. Sa paghangad ng salapi, ang nagtulak ng iba na tumalikod sa pananampalataya. They don't believe anymore in local church. They stayed in their house, eat Jollibee and everything and say, we're happy family. Sunday is a family. No, Sunday is for God. Sobrang pangalan ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya. The moment you say busy, ikaw isa dyan. Alam mo may simba, magtatrabaho ka pa. Kung nabaril ka, kung pulis ka dyan, hindi ka nagsamba sa Panginoon. Pastor, sa duty, nagsasamba naman ako. Oh, really? So anong basihan ng Lord na ikaw ay papapasukin sa kanyang kaharian? Kung personalan po, wag na tayo magsimba. Lula ko, sabi niya, kahit sa CR ka lang daw, pwede ka magsimba. Oo nga naman, di salamat, di na tayo masahe. Kaiwas tayo sa 10%. Magandang umaga, bayan. Bomba talaga. Nagtulak sa iba na tumalikod sa at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Dumami na nga ang pera, dumami pang hinagpis. Ibig sabihin po, may kapangyarihan ang pera magbigay ng hinagpis. Ano bang hinagpis? By the way. Ha? Suffering, stress, sorrow. Kaya yung mayayaman, ang dami nga nilang alam mo, nag-attend ako ng party. Puro yung mga milyonaryo yung natinan ko. Ang gaganda, parang magmo-model sila. Pero yung mukha nila, kagano. Kasi iniisip nila yung babayaran pa nila sa courturer nila. Wala naman yan, kunti lang yan. Pero yung kanilang negosyo. Pag nag-attend sila ng party, parang showdown lang. Hindi na sila kakain kasi nagmamadali. Ganun din ang politician. May puntahan pa ako doon. Politics and the world are one. You're selling your image. Na yung mga tao nakatingin sa'yo, nag-aabang ng mga pangako mo na ipasemento mo ang aming kalye, you're in trouble. Kaya nadadagdagan ang stress mo kapag dumami ang iyong pera. Nanalo ka, nadadagdagan ang stress mo. Hanap stress yan. Hallelujah!
May matibay na pananampala at mapagmahal, mapagtiis at mabait sa kapwa. Sikapin mo mamuhay ng matuwid. Banal. Kaya itong advice sa mga maraming may pera. Okay, go na kayo. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya at mapagmahal, mapagmatiis at mabait sa kapwa. Take down note po sa salitang yan. Okay? Next. Ang pera po ay maganda. Kailangan natin ito. Si Lilibet, gusto na magpapakamatay. Nilabasan ko lang ng 300 at saka bigas. Mula umaga hanggang hapon na mugto yung mata niya sa kaiyak dahil gusto magpakamatay, bigla na lang, twang! Sabihin mo sa katabi, may kapangyarihan ang pera. Palakpak! Sabi ni Brother Joel, Pastora, yung bigas talaga, yan yung power ng bigas sa ministry. Dumadami ang mga tao sa simbahan namin. Sabi ko, Brad, si Lord ang may kapangyarihan, hindi ang bigas. Palakpakan natin ang Lord. Matthew 25:21-24, lumapit ang alipin na nakatanggap ng 5,000. We're talking about management here. Okay? Lahat po tayo ay manager. Pakisabi mo kasi, good morning, manager. Magmula ngayon, good morning, good evening, hanggang sa good night, manager. Dahil yun ang layunin ng Diyos sa iyo. Walang manager na pangit. Kaya nakaayos tayo. Kayo, ano nyo, ang yayaman ninyo, hindi nag-ayos lang. May marami namang mayayaman, wala man lang ayos. Kaya pag napagkamalan sila na katulong nagagalit, sabihin mo sa katabi, walang kasalanan ang nakakita sa'yo na ikaw ay parang alipin. You wear what you are. Do not disguise. Kaya yung mayayaman hindi makalabas, hindi makabili ng turon. Alam niyo ba, masarap sa sidewalk? Magbili ng turon. Masarap yung 5-star hotel, pero yung walang hangin. Nakamakitang doon? Pero ang design ng Lord sa'yo, kahit marami kang pera, pwede ka sa sidewalk, pwede ka sa 5-star hotel, pwede ka sa 2-star hotel, pwede ka sa Star Apple, ang lahat ng star, pwede ka. Ganyan ang gusto ng Lord. And you will be happy. Kaya hindi pera ang makapagbigay ng happiness. For a while siguro. Pero hindi magtatagal. Pag naubos yung 300 ni Lilibet, magpapakamatay na naman yun. Sabi niya, mukhang effective. Alright. So lumapit ang alipin na katanggap ng 5,000 at sinabi, ito po ang 5,000 binigay niyo sa akin. At ang karagdagang 5,000, tinubo ko. So we can see different managers here. Yung may-ari, nagbigay ng investment, ng pera. Sabi niya, alis ako, babalik ako. Babalikan ko yung iniwan ko sa iyo. It's Jesus. Lahat po ng ating natatanggap, araw-araw, ultimo, yung kapugihan mo, Pastor Raymond, ay tinanggap mo yan sa Diyos. I-manage mo na mabuti bago ka maging Dracula. Palakpak. Look at your neighbor. Nasa management ang lahat. Including your weight. Wala na si Pastora Jonah. If you mismanage your health, you die. May natutunan kayo ngayong umaga. Happy Sunday! Verse 21. Sumagot ang amo niya, magaling! Isa kang mabuti at tapat na alipin. Tandaan ninyo, mabuti, good, and faithful servant. Nung araw, pera talaga ang gusto ko. Ngayon, ito na ang gusto ko. Kasi pag matanggap ko ito as a reward at the end of my journey here on this planet Earth, makausap ko ang Diyos at sasabihin ng Diyos, okay, Pastora Marlene, you're good and faithful servant. Welcome to my paradise. Big time. Ayaw ko ng patingi-tingi na blessing. Gusto ko yung may-ari. Kala nyo, hindi ako mukhang pera, ha? Silent in the court. Kaya maganda talaga pag inano ko yung utak ninyo,
Mapapaganon kayo. Alam mo si Pastora, hindi yan mukhang pera. Mukhang Diyos ako. Pinanggalingan ng maraming pera. Mas mukhang pera pa ako sa'yo. Palakpak. Kaya tingnan mo mga terminologies natin, parang takot tayo. Lack of education. Katulad ng sex. Pag sinabi mo sa iyong lingwahe, talagang kasalanan to the max. Oh Lord, patawarin mo ako. Nakapagsalita ako na hindi maganda. Sa English, hindi ka nang humingi ng tawad. Tulad ng sex. Mingi ka ba ng tawad? Wala. Kaya nasa mind po ang kasalanan, wala sa sanlibutan. Nasa mind ng tao. Sumagot ang amo, okay, magaling, mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting pinagkatitiwala ko sa iyo, pamahala ko sa iyo ang mas malaki pang mahalaga. Ito po ang ini-enjoy ni Pastora. Wala naman po akong pera, mayroon akong pananampalataya. What I did is dinevelop ko lang aking pananampalataya. Kung anong sinabi na ni Jesus, sinusunod ko lang. At hindi ako mahiwalay. Kaya binigyan ako ng pagkakataong mag-sermon sa inyo. Binigyan ako ng kapangyarihan para mag-rebuke. Hindi naman pwedeng kahit sino mag-rebuke na lang. Kasi ang nire-rebuke mo ay demonyo. Minsan meron tayong isa rito na member, Pastora, hindi ka dapat nagre-rebuke ng matanda kasi matanda siya. Opo, sabi ng Bible. Pero ang nire-rebuke ko po ay matandang dragon na nasa likod mo. Napangiti lang siya, ganun po ba? So 22, pagkatapos lumapit naman ang alipin na binigyan ng 2,000. Kanina 5, ito ngayon 2. At sinabi niya, ito po ang 2,000 na binigay niyo sa akin. At ang karagdagang 2,000. So flat, 5,000 ang kanyang tubo. 100%. Wow! Can you imagine? Yung kagwapuhan mo, dapat i-present mo sa Diyos ng 100%. Walang bawas. So in other words, walang kabit na kumuha ng kagwapuhan mo dyan. Walang ibang langgam. Sa aking kaligayahan. Next. Lumapit din ang alipin from 5,000, 2,000 to 1,000. Sinabi sa kanyang amo, alam ko pong mabagsik kayo at walang awa. So natakot siya sa amo. Dahil sa takot niya, inanin niya ang hindi ninyo tinanim. At kinuha ninyo ang pinaghirapan ng iba. Ano ba ito? Alam ko pong na mabagsik kayo at walang awa. Inaani ninyo ang hindi ninyo tinanim at kinuha ninyo ang pinaghirapan ng iba. Ha? So ito ay wrong belief. Dahil hindi iba ang kanyang perspective. So anong ginawa niya sa 1,000? Ibinaon niya. Ibinalik niya ang 1,000 din. Sa bagay, 100%. Nagets ninyo? So we're talking about money. Bakit hindi po tayo nagbibigay ng ating tithes? Number 1, sapagkat tayo ay hindi naniniwala na ang lahat ng pera, lahat ng inyong nasa inyo ay Kanya. Madali magbigay ng tithes. So offering, kahit 100% pa. Pag sinabi ng Diyos, ibigay mo lahat mong sweldo, madali. Sapagkat ang paniwala mo na siya ang may-ari. Di ba? Binigay sa iyo ang pera. Pag sinabi ng may-ari na, akin na yung pera ko. Agad-agad mo ibalik. Mukhang ayaw nyo na mag-Christian, ano? So, yun nga po. At you cannot, if you are, ang pera ay nagbabago ng ating buhay dito because it is a currency. Tandaan nyo, may layunin ng pera. Ginawa siya pa. Ano layunin? Kailangan alamin din natin. Currency siya. Umaalis siya. Kaya lagay mo sa baul, lalabas yan. 3 kandado, lalabas pa rin yan. Magkasakit yung anak mo, labas pati baul. Palakpakan po natin ang Lord dahil yun po ang katotohanan. God wants you to know that as a child of God, tithing and giving, ito po ang ating kapital. Tandaan niyo, wala tayong lahat. Ako kung bakit ako makaalis sa Tuesday, sapagkat wala po akong akin. Pag naset ang mind mo ng lahat ng ito ay Kanya, all you have to do is to have relationship to the honor. Thank God, binigyan niya kami ng ticket. First class.
Look at your neighbor, bagay ka na ba sa first class? O habang buhay ka sa economy? Kaya pinalitan ko yung sa ating sa women's kasi yung pinrepair doon is para tayo nasa funeral na talagang tama-tama lang. Depende sa pananampalataya mo. So magkano ang gagastusin doon sa parang funeral? Kunti lang diferensya, mukhang nagka-counting pa tayo eh. Samantalang ma-enjoy natin yung malaki. Amen? Poverty mentality. Balik po tayo sa original, hindi tayo may-ari. Bakit ka may poverty mentality? Sa 5 pesos lang nagsunggaban na kayo, hindi binalik ng konduktor ang ano mo, ang sukli mo talagang naala-bali, talagang true story ito. Tinanong ko siya, nagpa-pre-over, o ba't ka nandito? Bakit 50-50 ka? Sinaksak pa ako ng konduktor, siningil ko lang ng 5 pesos. Sana kung alam mo no, hindi mo na siningil, dinagdagan mo pa ng 50. Ganun ba? Kailangan po giver tayo. Maging sa tricycle driver, tinatanong ko yung tricycle driver, okay na ba yung bayad ko? Okay na ma'am, malaki ito ma'am, baka lugi ka. Ilan ba sa atin ang gumaganon? Nakakagaan sa mga driver yung ganon. Noong December, natutuwa ako, may mga coins ako, ganyan, hakop ako. Brother, pumasok siya dito, sinundo mo ako, naghintay ka pa. Ito, ibigay ko sa'yo. Ay, early in the morning. Merry Christmas, Pastora. Sabihin mo sa katabi, hindi ka niya makalimutan. Yung alkansya mo, binigay mo. Hindi yung pagpunta, walang sukli, nag-aaway pa ka ng driver. Hallelujah. Okay, out of your faith, works add to give works to your money. Money is assigned to the work of God. Kaya kung kayo may pera, ilagay nyo sa heaven. Sabi niya, i-plant daw sa heaven. Paano? Lalipad ba tayo doon? Lahat ng activity na nasa kanyang salita, doon mo itanim ang pera mo. Sigurado, ang pera mo ay babalik sa iyo ng promise. Look at your neighbor. Natanggal na ba ang pagkakuripot natin? Kaya tayo halos hindi maligo. Sayang pa yung sabon. Palakpak. Sowing money to turn my yard to productivity. Kapag kayo may yard, obserbahan po ninyo, kapag kayo ay naglinis ng yard ng inyong plot, mag-i-invest kayo, lagyan nyo ng seed. Para yung yard na yan na nakatiwangwang ay magiging productive. Let's talk about your mind. Revelation. Kapag ang mind mo ay atras abante, para kang para kang plot na walang soil. I mean, walang seed. Tulad ko, paalis na ako, wala pa akong nawakang pera. Pero naka-set in na kami dahil naka-impake na. Yan yung yard. Yan yung ating utak. Hindi umaatras. Tinitingnan ng Diyos yan. Tandaan niyo, siyang nag-provide sa inyo ng inyong hininga. Kung makatingin naman kayo para may-ari ng Siya lang naman ang nagbigay ng sunshine para tumubo ang inyong mga pananim. Kaya nire-review ko yung mga farmer. Wala na kayong harvest kasi hindi sa sobra yung pag-ibig sa pera. Ginaganon nyo na. Kaya yung 20 pesos hindi na orange. Na gusto natin sa ayaw, talagang lalabas siya. Dahil sabi ng money, sorry I have to go. Chokes to go. Dahil po ako ay nagre-release para akong buang na nagre-release. Ang pera, talagang pumupunta pala siya sa nagre-release. May idea kayo? The sunshine and the rain will go straight to the hybrid seed. In other words, all the provisions of God will go straight to His Word. Kaya itanim nyo ang pera
nyo sa salita ng Diyos. If you observe in other countries like Africa, yung mga on fire na mga ano doon. Nagsasalita ang pastor, talagang tumatayo sila, nagbibigay sila ng check. Hindi sila bibigay sa pastor, sa salita na nakuha nila. Yun ang kailangan nila. When you go to church, may salita kang nakuha. That's what is for your need. So bakit ka magbabayad ng pera? Babayaran mo ba yan? No, hindi. Tanim. Kung hindi ka tatanim, hindi ka mag-produce sa word na yon. Hallelujah. Malakay 3:8 to 10, hindi mo mapapasa iyo yan hanggat hindi mo sinunod. Naintindihan ba natin? Mabubuhay tayo sa sowing and reaping because this is the principle of God. Not only money, but everything that God has given you. Remember, hindi yan iyo. Ang utos sa iyo, itanim mo. And you will enjoy the rest of it. Kaya ang receiver po, babae, ang lalaki, give ng give. Ang babae is multiplier. Ang babae ay womb. Ang babae ay church. Lahat tayo, babae, lalaki, in gender, tayo ay church. Pantay-pantay tayo nagre-receive ng salita ng Diyos. We're going to allow the seed, if we receive that in our heart, which is the womb, then allow it to germinate. Kakaroon po siya ng yung baby na hindi pa incubate. Incubator tayo ng salita ng Diyos dito hanggang ito ay lalabas, mag-germinate at mag-produce. Hallelujah. Productivity. God doesn't want you to have poverty mentality. It stops the flow. Look at your neighbor. Huwag mong pigilan ang flow ng Diyos sa buhay mo. Give tithes. Watching you. God is watching you. How you manage the 90%. Kala mo yung 10% lang Yung 90%, tinitingnan niya sa iyo kung magaling kang mag-manage. At ano sabi niya? Ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo kapag good manager ka. I want to be a good manager. Kung ako sa inyo, mga young people, you want to get a course, do not get a Bible course. Doon kayo sa management course. The church is going to teach you how to apply that in the principle of God. You got the right position. Management is the highest work in the kingdom. Management is the highest work in the kingdom. If God has given you $100, ibigay po natin ang 10%. You give the $10, yan po ay talagang sa Diyos. Wala pa kayong naibigay. Try to think of it. Bago mo nakuha ang 100 pesos, example, nagbigay ang investment ng Diyos ng lahat-lahat para makuha mo yung 100 pesos. Yung 10% na inaalaw ng Diyos, kinukuha ng Diyos na sa Kanya, ay hindi mo maibigay. So it means to say it calls na hindi siya ang source mo. Sinasabi mo sa Diyos, akin ito. Kaya may karapatan ako magbigay o hindi magbigay. Sabi naman ng mayayaman, bakit kami mas dumadami? Kasi pag marunong kang magnegosyo, talagang dadami ang pera mo. Kaya lang, hindi mo nanonotice ang cancer mo, dumadami din. Ngayon, ang pera, makapagaling siya for a while, ngunit hindi siya makapagligtas sa'yo. It means to say, the word is still the final authority of your riches here on this planet Earth. So, welcome, good and faithful servant is God's desire for all of us. After all, brothers and sisters, hindi tayo tatagal dito. Ako, alam ko yan, kaya I do my best shot for my life. I want my life to be used by God. I don't care kung ano sasabihin ng mga tao. Wala na akong care dyan ngayon. Naintindihan ko, if people will reject me, because hindi na ako fitted sa kanila.
Pinapaalis ka na ng Diyos dyan. Huwag kang iyak-iyak. Ibig sabihin, ini-elevate ka niya. That's why iba po ang ating perspective kapag hindi natin sinundan ang kanyang foundational knowledge. Alright. Faithful, good, and faithful people. Tandaan po natin ang konsepto ng accountability to someone is loving. When you love somebody, are you ready to love that somebody? Are you willing to give what you can give? Babae, lalaki? Pag nag-decide tayo magmahal, isipin natin ano ba ang kaya kong ibigay sa kanya. Si Lilibet for 60, ilang years na ba? 17 years po. Dito, hindi ako lugi. Hindi ko alam kung magkano na naibigay ko dyan. Laging na hospital. Hanggang ngayon, nanganak, pati mga anak niya, gatas ng anak niya, lahat-lahat. I realize, hindi ko nagawa yun kung ako lang. I just changed my mind from poverty mentality into a mentality that God provides. And so, hindi ko na malayan, more than 17 years na, buhay pa rin si Lilibet. Lately lang, talagang naggrabe na naman. Salamat sa Diyos, hindi niya inaalaw na magkaroon ako ng maraming stress sa kanya. Madali lang, puntahan ko sa ospital. Nagpray ako sa kanya doon. Nagpray din ako sa mga karatig. Karatig na may sakit. Paglabas ko, hindi na ako bumalik doon. Sabi ko sa kanya, labas ka na dito. Bago siya lumabas, sinabihan na kailangan ng operasyon between life and death. 3 ang kanyang mayuma. Hanggang ngayon, buhay pa po si Lilibet dahil sa seed. Look at your neighbor. If you're a child of God, you have to operate in sowing and reaping principle. Nagtanim ako doon sa mga may sakit. Natural, mag-harvest ako. Thank God, yung mga prinihan namin doon, maraming nagpapaabot sa akin, pastora. Nung nag-pray kayo, lumabas na kaming lahat. Hindi naman lahat siguro, may mga ibang na-promote o na-demote. Pero mas marami ang lumabas. The presence of God in your life is the most important thing in this life. Do not be away from the presence of God, because the presence of God can supply. He is your God, He is your sustainer, He is your source. You are just a resource. So money has 3 purposes. Again, sinabi ko na po ito dito kanina, trust, trial, and test. Kapag nakapasa kayo ng test, binigyan kayo ng 1 million, 2 million at nilagay niyo yan sa tama, kayo ay ma-promote. Bibigyan kayo ng 2 million, 3 million. Pag hindi kayo nakapasa, lahat, walang milyon, lahat, kahit piso, wala. Kunin yan, lahat. So money is a test. Money is a trial. Pag dumating ang pera mo, pwede mo ipagpalit ang pagsamba dahil sa job, dahil sa pera. Evaluate yourself. I'm here not to condemn you, but to tell you, where are you? Evaluate nyo, nandito po kami, ng dahon. Hindi na makaharap sa Panginoon, nahihiya. Pag may hiya, nasa kasalanan. Alam nyo yan. Kaya we have to go over with hiya sapagkat ito ang siyang nagtatabon sa atin. Dahon. Ang dahon ay nalalanta. Ito, dahon ito. Galing ito sa dahon. Bibigyan kita, sabi ng Lord, ng bagong damit. Ang damit na hindi nalalanta. 20 minutes before take-off. Okay, kaya kung hindi kayo makapagkatiwalaan, trust. Luke 16:11. Everybody say trust. Look at your neighbor. Can I trust you? Of course, masabi mo, you can trust me if God is with you. Minsan may nagsasabi sa akin, trust me, ma. Pag alam mong wala siya sa Diyos, do not trust. Medyo na-flatter ka lang, wow, ang anak ko, ha? Mayroong trust me, ma. Yung pala, ihulog ka. Are you blessed today?
So yon, kaya kung hindi kayo mapagkatiwalaan, tanggalin ang mga kasinungalingan sa marriage, ganon. Hanggat mayroong hide and seek dyan, may kasinungalingan, hindi talaga magpa-prosper. Magpapa-women's desk kayo. Magpa-prosper lang ito kapag kayo ay merong tiwala sa isa't isa. Ang tiwala ay desisyon din. Tulad ng love. Look at your neighbor. I decided to love you as my sister. Kaya kailangan naman hindi yung love lang na hanging. Kasi mamaya, kasasabi mo niyan, iba yung interpretation. Kaya kahit anak mo, ini-interpret na iba eh. Nagsasabi na, alam mo, may relasyon kami ni ano. Siya lang nagsasabi niyan. Yung tao, hindi niya alam. So kaya kailangan mapagkatiwalaan sa mga kayamanan sa mundong ito. Look at your neighbor, mapagkatiwalaan ka ba sa kayamanan? Kutsara lang nawawala sa iyo. Sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? God can entrust you yung tunay, yung hindi nawawala na kayamanan. Kaya huwag tayong ma-platter sa pera dito, nawawala siya. Sa langit, wala ng pera, thank God. Naghahabulan lang naman dito, habol ng cheque, habol ng mga Nahabol ko po yung aking mamaya na puputulan ako ng kuryente, habol ng habol. Kaya pag may pera, may habulan. O ako sa inyo, kailangan authority kayo ng pera para hindi kayo maghahabol, kundi magtatawag lang kayo sa pera na pumunta sa inyo. Power of money. Management is the result of laziness and wickedness. How you manage your marriage, your health, is the result of your wickedness and your laziness. Naintindihan po ba natin? So, management of material resources, God will give you a spiritual resources. Ito yung pinaka-pinali, pinaka-big time. Bibigyan ka ng spiritual resources. Ang ibig sabihin, hindi nakikita, ngunit nangyayari. Hindi ka aabot dyan hanggat hindi mo na ipasa ang tamang management ng buhay mo dito sa lupa. How did you manage your relationship to your parents? Did you manage your school? And everything you can get excellent if you will manage it. So everything is in the management. Tandaan po natin yan. Are you blessed today? God can only give you what you can be trusted. Kung hindi ka mapagkatiwalaan, do not expect God will give you anything. Oh God, deliver me from management. You will not lose in Jesus' name, so you shall be what? Be blessed by God and be a great manager if you follow Jesus, because Jesus is our righteousness. All right. So I prophesy that you will be destined from here into a good management state. Not state of calamity, but a state of a good management. Did you receive that? I prophesy to everyone that you will be in the condition of a good management. You will be distracted from lack. You'll be away from lack, from scarcity. You'll be away from poverty. And you will not be no longer a beggar. You shall be the head and not the tail. Can you imagine if Jesus is in you, ultimo yung mayayaman, they respect you, they honor you. Mga walang pera, mag-honor sa'yo. Yung may mga pera, mag-honor pa sa'yo. That's a big time blessing. Hallelujah. Should be managers of God. We should be a good managers of God's resources. So you shall be a representative of God here
Because God desire you to be like Him. Let's go back Genesis 1:26. Sabi niya, let's create you. Create means may process po yan. What is layunin? The purpose of God is for you to be a good manager. He's the source, you become the resources. He had a project called Planet Earth. And He sent you, He created you in His own likeness and image to manage the planet Earth. The subject or ang layunin ay gagawin ang mundong ito, ang planet Earth na ito na katulad ng langit. Look at your neighbor. That's our project as a born-again believer. Anong meron sa langit? No vandalism. Lahat ng wala sa langit ay hindi dapat dalhin dito sa lupa. Kung ano ang nasa langit, because now you represent heaven, nation called heaven. That's why we are in the kingdom system of God. Kingdom connection. I'm a kingdom kid. Yes, I'm here for a while in this planet Earth, but I came now because of Jesus. I came from my nation called heaven. Sa aming nasyon, walang gutom. Sa aming nasyon, walang dumi. Sa aming nasyon, walang lie. Sa aming nasyon, walang kasalanan. Nandito ako para mag-promote ng aming nasyon in Christ Jesus. May God bless you. The power of money. Money can show you of who you are. Thank God for money. Wala pong masama sa pera. Ang masama ay nasa ating mga utak. Kailangan po natin magpahugas. I-accept ang prinsipyo ng sowing and reaping. Hindi po kayo magugutom. Sample, wala kayong pera. You just smile to your neighbor. Anong feeling nyo? Ha? Oh, yun. Kahit kumayod kayo ng kumayod, hindi nyo alam ang paraan kung paano kayo mag-feeling mayaman. Hallelujah. Pag may balak mag-hold up sa inyo, nakasmile na kayo maaga pa. Sabi na hold up, nawalan siya ng energy because power po. Yung smile lang, power. It can change the circumstance. Saan ko nakuha yan? Sa sowing and reaping. Ano bang kailangan ko? Meron ako sa loob eh. Dudukutin ko yon. Itatanim ko, babalik sa akin. Pera! Magtatanim ako, babalik ito sa akin. Ngayon pa lang, may tumatawag na. Dalhin kami sa Tagaytay, dalhin kami sa ganun. Eh, hindi mapasa sa iyo yan kung di ka nagtanim. That's why sowing and reaping is the secret. Kung dito sa lupa ngayon, puro plastic na ang dala. Hindi na pera-pera, talagang plastic, swipe. Sa langit po, words. Let there be light, and light will come up. Wala tayo mayroong pera, nagpapatayo po tayo ngayon sa, royalty. Ito po ay hamon, challenge sa ating lahat. Yung iba, natutulog. Sabihin mo sa kanila, kayo natutulog ang Diyos sa iyo dahil natutulog ka eh. What you sow, you reap. Narinig mo, mayroon doon, kahit man lang pako, hindi kayo makabigay doon. Sorry na lang kayo. Opportunity na kayo, pag nagbigay kayo sa building project ng Diyos, kayo ay bibigyan din ng building balang araw. Kung ano ang tinanim nyo, yun ang anihin nyo. Hallelujah. Are you blessed today? So what is the message for you today? Be a good manager. That's all. How are you to be a good manager if you are not related to a good God who have given good gifts? Everything is good unto Him. He is your source of every good. At tayo mga babae, pag sabihin mo sa asawa mo, bigyan mo ako sabi ng Diyos, bigyan mo ako ng house. Bigyan kita ng home. Ayun, nag-e-echo. Talagang powerful. Bigyan mo ako ng
ng care. Imamultiply ko yan. Pati paa mo, imamasahe ko. Bigyan mo ako ng sama ng loob, imamultiply ko rin yan. Para mamamatay ka. God bless. Everybody, shall we all stand? Look at your neighbor ko. Ano binigay ng Diyos? I-multiply natin. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng bad. He's a good God. Are you a receiver? Okay, lift up your hands and receive. Father, I receive your blessing today. Your word will never come back void and vain. It will serve the purpose. Thank you, Lord. From now on, forgive us, Lord, from mismanagement of my health, of my money, of my family, lahat po ng mga bagay na na-mismanage ko, patawarin niyo po ako. From this day forward, I'll be a good manager. By your grace, I'll be able to look up to you and be a leader of restoring of what I lost. I'm on my way to restore back what was stolen by the devil. I am a good manager in Jesus' name. Amen! Alright, dito na tayo. We're going to sing this song at lahat tayo ay mag-prepare po sa Ilonggo. Thank you. Pastor Raymond will be assigned in the English service. Nanatili sa kanila niya, sino ang naghahangat sa kanyang pag-ibigay? Sa 2 weeks po na wala si Pastora, lahat ng leaders must be activated as sower and the reaper. Ang pag-ibig niya sa atin. Magbalat po tayo. Ang lahat ay magpalakpak. Daman niyo. Diyos. We're calling Tulad sa'yo. Brother, good morning. Oh, Diyos, magpapakailan ba? Ikaw lang. Pag-ibig mo wala sa kanyang biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Everybody dance. You're happy, you dance. You smile, you clap, you dance. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, O God siyang kahihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Kanino pa nga mo kami lalapit, O Diyos? Kayo ikaw lamang ang sasapat sa lahat ng aming kailangan. Ikaw lamang ang makapupulot sa lahat ng aming kakulangan. Wala na ang iba, Jesus. Tanging ikaw lamang. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Kailanman. Ikaw lamang, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang, kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Magandang umaga! Buong mundo.